everyone. Today we're honored to have a friend with us who has a generosity a gift to share his history. Please help me to welcome our guest, Miss Vanessa May. Thank you for being here. Hello! So, hello, Thank you Vanessa. for having me po. Talk with me today. Thank We really you. appreciate it. I will be asking you a few questions about your personal experiences related to your gender or kahit ano, ganon. Yes. Yes po. So, My first question to you is, have you ever experienced discrimination or abuses, bullying, or unfair treatment because of your gender? siguro po, because of my physical appearance before, the discrimination, siguro bullying. I experienced bullying when I was 7 or 8 in grade 3 and 4, ganong stage, Kasi, when I was that age po, sobrang taba ko na talaga. Before, backstory lang po, sobrang payat ko, sakitin ako, and then, kasi nagsuggest and lagi na sa doktor, parang, syempre, naalagaan na, parang, nabibigyan ng tamang, prescription ng doktor, laging may vitamins, ganun. Nasobrahan naman, parang na-spoil naman, naging, tumaba, ganun, tas sobrang vitamins, ganun. And then, ayun, parang na-experience ko na, nabubuli na, laging nasasabi na, mataba ngayon, parang baboy, ganun. And Parang then, ganon. yun, ganun. Pati mga nanay or mga matatanda na nasabi, ay, anak mo ba nga yan na, napabayaan nga sa kusina, ganun. Sobrang tawa na, napabayaan ng lusog-lusog nga, ganun. Ganun. Yan lang yung sa part na, yung na-feel ko or na, parang nabulin dahil mataba, ganun. So, in the situation, how affect your emotionally or mentally, physically? Siguro sa mentally, because of that age pa naman, medyo bata pa talaga. Parang, syempre, di mo pa naman alam kung nabubuli ka na talaga, di ba? Kasi, syempre, bata, kala mo, parang nag-ano lang din sila, nag-joke lang din. Pero, patagal ng patagal, siguro umabot ng pag grade 5, ayun, nafe-feel ko na, ay, parang di na normal yung paggaganon nila, na, because of that, may ganong body na mataba, or di kagaya sa kanila na sila parang physically fit. Kasi nung bata ako talaga, mas malaki talaga ako sa kanila, parang iba yung laki ko sa kanila, yung parang mataas din ako, ganun. Syempre, di ba, pag babae, parang una silang lumaki, parang syempre, parang una daw, palaging una yung babae matured, parang ganun. Kaya nga, nung grade 6 na ako, nung dati, ako pinakamalaki sa kanila, mataas ako. Tapos, nung grade 6 na kami, sila na yung malalaki, ako na yung mababa. Tapos, parang, bumaliktad na talaga. Kaya ganun. Parang, nabubuli ako dun sa pagiging, obese ba tawag? Pero, nung, di man talaga officially, obese na talaga. Parang, overweight lang, ganun, overweight. Ayun, mentally siguro, parang napapaisip na, ay, ba't ganun ka sila? Parang iba tingin nila sa'yo kasi mataba ka, parang ganun. So, sa physically fit naman, ayun, mabubuli ka talaga kasi parang iba ka sa kanila nga, mataba, yung parang malaki ka sa kanila, parang ganun. Parang siguro di yun normal sa kanila. Like, nasabi mo kanina, di ba, na boyish lang manamit, ganon. Kaya, ayun, isa din yun. Parang bubuli din ako kasi, ay, tomboy ka nga, parang gano'n. Syempre dati baga, di naman uso na mga gano'n. Parang, ay, tomboy nga to, tomboy, tapos taba. Ayun pa, isa pa, na parang, ang taba-taba mo na ngayon, tapos tomboy ka pa, parang, pangit mo ngayon, parang gano'n, ang pangit mo ngayon, nagsasakasin, parang, iba, halo-halo, talagang mapapaisip ko, ay, grabe. Ganun ba dapat? Parang ganun.
Oo, parang ano talaga kasi, doon na din ako kasi naging parang dapat maging palaban or maging lalaki na lang ang ano ko kasi nabubuli nga ako. Parang yun na lang yung parang panlaban ko na sa kanila na kasi di dahil babae ako, parang mahina na dapat lang nilang api-apihin, ganun. So, tapos, kasi before, halos talagang babae yung parang nambubuli sa akin. Tapos, so, parang nawawalan ako ng gana or parang nawalan nga ako ng kaibigan ng dati ng mga babae. Tapos, yun, naging puro lalaki na lang kaibigan ko. Tapos, parang nakakalap ko din yung nila, kung paano sila. Is sa mga babae dahil sa mga na-experience mo dati. Kung paano, parang na-adapt, syempre, wala na akong mga kasama or wala na akong mga kaibigan babae, puro na lalaki. Para kung paano sila manamit or maggalaw-galaw, nagagaya ko yun. So, kaya parang nasasabihin ako, tomboy na, mataba na nga ngaya, tomboy pa, parang gano'n, ang pangit-pangit nga, parang gano'n talaga, tapos napabayaan sa kusina, gano'n sabi. So, in your opinion, why did you think this kind of treatment happened? Bakit nga ba? Siguro, para sa akin, lack of knowledge na, ano ba yan? Ganun, lack of knowledge na dapat, or kakulangan nga sa knowledge na, dahil ganun, yung itsura, or may standard, or may basihan na, dapat, dahil babae ka, ganito ka, maliit ka, maganda ka, wala kang balbas, or dapat clear skin, ganun, or dapat ganito lang ganyan, physically fit, niya, ganyan, ganito lang height mo, sumobra naman, ganun. Parang ganun, parang di enough or parang di pa fully or matured sila mag-isip, parang ganun. Kasi nasasabi nila yun sa iba na di nila alam na nakakasakit na sila, ganun. Kahit ba ngayon na-experience mo pa rin yun? Na-experience ko pa din. Pero parang para sa akin, kasi nasanay na, di ba? Nakasanayan na, parang, okay, kung ganun tingin nyo, sige, okay lang naman. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ko, ganun, or, basta, na-experience ko siya. Talaga. Kasi, parang din naman, ako din, parang minsan, gusto ko din talaga yung manamit na pang lalaki. Kasi ko, ay, parang ang ganda, parang ganun. Tapos, minsan talaga, nalilito din ako na, ay, babae ba ako? Or ganun, or mas minsan. Tapos, napupuli din. Halimbawa, ngayon, nung isa, medyo pitit pa ako, tapos, ngayon na naman, tumataba na naman ako, sasabihin na naman, ang taba-taba mo na naman, ganun. Parang, na naman, para kain mo, napabayaan ka na naman ba sa kusina, ganun. Parang ganun. So, hanggang ngayon, parang na-experience ko pa, pero parang, di siya normal, pero parang nakakasanayan mo na lang din talaga sa pag-tagal-tagal. Dahil nakasanayan mo na. Parang, sige na lang, ganun. So, did anyone support or help you during this time? That time na na-experience mo yun? Yes? Oo. Siguro kung di man dahil sa mga kaibigan ko na, hayaan mo nga yan. Parang ganun. Parang dahil sa pag-motivate nila na, ay, hayaan mo yan, di naman totoo, parang ganun. Ikaw mismo. Tapos ibang friends na, di naman baga ngaya totoo na, okay lang nga, bagay naman nga sa'yo okay lang kung tumaba ka or ganyan suot mo or kung ano pa man. Kasi may mga kaibigan na nagsusuporta sa akin na, hayaan mo lang yan, di man yung totoo or kung ano pa. Dahil sa pang-motivate din nila kung ganon. So, did you take any action to defend yourself or stand for your rights? Like, pinaglaban mo rin ba? Yung sarili? Nung una, siguro hindi. Parang hinayaan ko na lang na, akala ko siguro, ay oo, parang hindi na talaga. Nung mga una, hindi ko, hinayaan ko na lang kasi, di ako marunong makipag-away. Hindi talaga, parang sa isip ko, kapag pinatulan ko pa or pag lumaban pa ako, mas hahaba pa na ang hahaba or parang mas dadag, or mas parang
mas magkakagulo pa or baka balik-balikan pa nila ako na, ay, kasi lumalaban ka pa ngayon, ganyan. Kaya hindi na lang, parang di na, okay. Kung ganun ang sa tingin nila, ganun na lang. Pero para sa akin, okay na din. Basta alam ko sa sarili ko na parang wala man ako tinatapakan ibang tao para ganun ang isipin nila sa akin, parang ganun. So what advice would you like to give to people who are experiencing this similar situation? So to those people na nakaka-experience ng bullying, discrimination, or other kind of pang-api, mga ganun, fight for yourself, or know your worth, parang ganun. Pag alam mong naaapi ka na, pag alam mong natatapakan ka na, lumaban ka, parang ipaglaban mo yung sarili mo, di pwedeng nagpapaapi ka, ganun. Basta alam mo sa sarili mong tama at naagrabyado ka na nila, di pwedeng nagpapatalo. Dapat lumaban ka, wag mo hayaan na inaapak-apakan ka na lang ng ibang tao, ganun. So, in the middle of that, who or what helped you keep going? Looking back now, how have you this experience shaped the person you today? Ayun, dahil sa mga yun din si dahilan kaya parang lumakas talaga, parang natututo na pag inaasar ako, parang lumalaban na talaga ako kasi dahil sa mga experience ko, tapos parang nagka-knowledge na din, syempre, sa tinagal-tagal ba naman, nagka-knowledge na din na, mali na pala yung ginagawa nila, na, dahil siguro kakapabaya ko din na, ginaganon-ganon nila ako, kala nila okay lang. So, natuto ako na, parang, pag mali na, or pag sobra na din, sinasabihan ko, or, kinakausap ko talaga, kinoconfront ko na So, ayun, mas, parang, dahil sa pang bubuli din nila, parang natuto ako, or parang naging strength ko din yun para maging malakas, or ibahin din ako para sa sarili ko din pala yun na okay, ganun tingin nyo sa akin. So parang nagiging strength ko na maging ano ba tawag doon? Halimbawa, pag nasasabihan ka, parang mas lumalakas ka na gawin yung mga sinasabi nila sa'yo. Halimbawa, yung maging physically fit baga kaya, nag-exercise na, di din dahil para sa kanila, para din na din sa sarili mo, ganun. Nagiging strength mo yung mga sinasabi nila sa'yo. What message would you like to share with the youth about gender equality and respect? Gender equality and respect. So, di ba, di naman talaga tayo pare-parehas. Wala mang taong perfect. Sabi nga nung isang instructor namin before, first year, na walang taong perfect, di man pantay-pantay, ganun. Di man lahat mapayat, mataba, or ganun. Basta walang taong perfect. So, nasa sarili na lang talaga natin dapat na we should be respect each other equally, di dahil mga mayaman nga sila, ganun, or may kaya, or may itsura, or hindi, walang itsura. Dapat kung ano sila, or kung ano tayo, walang may favoritism ngayon or bias, dapat pare-parehas ang treatment, ganun. So that experience remind us, so what do you wish people understood better about gender and respect? Again? Do you wish people understood better about gender and respect? How do I wish people to understood and respect other people? Ayun, equality for all despite of their gender, race, or physical appearance, or whatever. Ganun lang, equality and respect na
di dahil ganyan, ganito sila, iba ang pagtrato mo sa kanila or ibang kung ano man, ganun. Yun lang. Respect, mapag-girl, boy, bakla, tomboy, or Mabababa. PWD or whatsoever. Equality. Yan. Yun ang pinaka-importante. Yes. And then, syempre, maiba-iba tayong story. Di dapat gina-judge by the physical appearance, kundi intindihin din kung ano yung nafe-feel nila. Di dahil nagbe-base lang sa itsura kaya nasasabi mong ganun, dapat through their emotions and feelings din. Tama. So, that's all. Thank you for sharing your experience about the gender equality. Thank you. Thank you. Thank you. By the way po, magka-group lang naman kami. Pero true story. Sorry. Ito naman talaga. Totoo talaga yun. Uy, ngayon lang yun Ngayon lang yun lumabas. Sa'yo lang. Sila sabi sa iba. Kakalab. Pati. May lingkop na tinatago pala. Ayun. Mabuti di ako naiyak. Pili ko kanina iiyak lang. Okay lang eh. Yung mga nagsasabi sa'yo ng mga ganyan, huwag mo na lang ng pansinin. Mga ipin lang yun sa'yo. Sus. Grabe. Nice one. Very goods. Good. Thanks.